Naging bangungot ang kasal ng isang babae sa Georgia nang barilin at patayin ng kanyang bagong asawa ang kanyang amain. Nahati ang opinyon ng rural na lugar sa Georgia, sariling depensa ba o pagpatay. Ang mga bagong dokumento ng korte ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong makita ang pinakabagong drama na yumanig sa komunidad. Nasa kaso kami ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Nabigo ang masayang gabi ng kasal ni Kaylee E. White noong nakaraang taon nang barilin at patayin ng asawa niyang si Aaron White ang kanyang stepdad na si Jason Mahan. Tiyak na ang bahaging iyon ng kwento, pero ang mahalaga ay kung ano ang nag-udyok sa putukan at kung self-defense ito. Yan ang pinag-aawayan ng dalawang panig ng hustisya. Ayon kay Sheriff Gary Long ng Butts County, Georgia sa WSB-TV Atlanta, ito ang unang beses sa mahigit isang dekada bilang sheriff na hindi siya sumang-ayon sa district attorney. Naniniwala siyang pinaputukan ni White si Mahan bilang depensa noong Hunyo 2024, ngunit dito nagiging komplikado ang lahat. Ang district attorney, ang pangalan niya ay Jonathan Adams, naniniwala na dapat harapin ni White ang kasong kriminal. Dinala niya ang kaso sa grand jury noong Abril 2025 na naglabas ng indictment sa aggravated assault. Ayon sa kanyang opisina, matapos makatanggap ng dagdag ulat mula Crime Lab, ibinasura nila ang unang indictment at dinala ang kaso sa pangalawang grand jury. At ngayon, ang grand jury na yon ay naglabas ng true bill of indictment laban kay White na inaakusahan siya ng felony murder at aggravated assault. Ayon sa indictment, ang akusado ay nasa Butts County, Georgia noong ika-14 ng Hunyo 2024. Noon at doon, habang ginagawa ang aggravated assault, isang felony, nagdulot ito ng pagkamatay ni Jason Mahan sa pamamagitan ng pamamaril. Malinaw na maraming legal na salita bago pa masabi ang punto nila. Ayon sa grand jury, pinatay ni White si Mahan at itinuturing nila itong pagpatay. Ngayon nagpapatuloy ito at sinasabing para dyan ang nasabing akusado noong mga ika-14 ng Hunyo 2024 sa Butts County, Georgia. Doon at noong panahong iyon ay inatake niya si Jason Mahan gamit ang isang nakamamatay na sandata, partikular isang baril, sa pamamagitan ng pamamaril kay Jason Mahan. Kaya pag-usapan natin ang nangyari nung araw na yon, isang araw na nagsimula bilang masaya, isang araw ng kasal. Nauwi ito sa pagkamatay ng pinakamalapit na tao sa nobya. Ngayon si Sharon Dowdy Cruz, isang lokal na mamamahayag mula sa Jackson Progress. Noong Enero 24 sumulat si Argos ng artikulo tungkol sa mga ulat mula sa Georgia Bureau of Investigation, isang ahensyang tinawag para tumulong sa investigasyon. Sinabi niya na ang mga ulat ay sentro ng mosyon ng depensa para tanggalin ang Department of Agriculture sa kaso. Tatalakayin pa natin yan mamaya. Pero ayon sa ulat ni Cruz, may nagaganap na kasalan at malapit nang matapos. Isang individual na nagngangalang Patrick ang humipo sa isang babae sa kasalan. Nagkaroon ng alitan kay Patrick sina Aaron at Charlie. Ngayon, may panibagong individual. Si Jason ay bumalik sa kasiyahan makalipas ng ilang oras at sinuntok sa ilong si Aaron, ang groom. Si Jason na siya palang stepdad ay bumalik muli at nauwi sa pagbabaril ni Aaron kay Jason dahil sa panibagong alitan. Dahil sa alitang ito na baril at namatay si Jason, tinamaan sa kamay sina Aaron at Patrick. 2 truck at 2 baril ang nakumpiska at hawak ngayon ng Butts County Sheriff's Office. Kaya mukhang madaming sagupaan ang naganap buong gabi. Isang kasal na resepsyon na posibleng may kaugnayan sa dating alitan at nauwi sa pamamaril. Sa artikulong iyon, iniulat ni Cruz na sinabi ni Da Adams, naniniwala akong nagkaroon ng suntukan, kaya hindi ito pagtatanggol sa sarili. Kailangan ng batas na may makatwirang paniniwala ang tao na may bantang matinding pinsala o kamatayan bago gumamit ng nakamamatay na puwersa. Sa kasong ito, meron tayong isang lalaking walang armas na binaril ng 7 beses. At naniniwala ako na ito ay isang tanong na dapat pagdesisyonan ng mga tao sa Butts County sa pamamagitan ng isang grand jury at isang trial jury. Samantala, si Mark Winnie ng WSB ay direktang kinausap si Aaron White ang bumaril. Bakit mo siya binaril? Takot ako sa buhay ko. Nung huli ko siyang makita, tinakot niya akong saksakin. Nagpasya ang pangalawang grand jury na dalhin sa paglilitis ang kaso at ipaubaya sa mga kapwa ni White ang paghatol ng kanyang sala o pagiging inosente. Inaresto siya at pinayagang magpiyansa ng $100,000. Sabi ng abogado niyang si Brett Dunn sa WSP, nagpiyansa si White, kinahapunan din. Pero abala ang kanyang mga abogado sa paggawa ng depensa,
at ibinabaling nila ang sisi sa opisina ng district attorney. Nagsumite ang depensa ng motion na ibasura ang indictment at sinabi sa motion, quote, "Ang bawat indictment laban sa akusado ay hindi nagsasaad ng krimen ayon sa batas ng Georgia, kaya dapat itong ibasura." Gumamit sila ng mga salitang tulad ng labag sa konstitusyon, malabo, masyadong malawak, at arbitraryo. Sinasabing ang indictment ay hindi malinaw kung alin sa mga kilos ng akusado ang itinuturing na labag sa batas. Hindi lang ito paglabag sa due process, kundi ang kakulangan ng detalye ay lumalabag sa batas at inilalagay ang akusado sa panganib ng double jeopardy. Nalabag sa kanyang mga karapatan sa konstitusyon ng Estado at Federal. Ngayon, makikipag-usap ako sa isang abogado ng depensa, sa kriminal at abogado ng karapatang sibil. Ang pangalan niya ay Tyler Bailey. Sa ilang sandali, pag-uusapan natin ang tungkol sa issue ng double jeopardy. Gusto kong malaman, ilang beses pwedeng dalhin ng piskal ang kaso sa grand jury, lalo na kung ang naunang grand jury ay hindi nakita ang kasong pagpatay. Naglabas din ng ebidensya ang depensa na ayon sa kanila nagpapatunay na si Mahan ay isang marahas na tao at alam ito ng mga tao. Nagsumite sila ng bagong mosyon sa piyansa para ipakita ang umano'y marahas na ugali ng biktima ayon sa mga abogado ni White noong Disyembre 2008. Kaya bumabalik tayo sa matagal na panahon. Sinipa ng biktima ang pinto ng bahay ng ama at kinuha ang shotgun. Ayon sa pulisya, dinala ni Mahan ang baril sa gubat. Pagdating ng pulis, sumunod siya sa utos na sumuko at kinasuhan ng pagnanakaw. Iniulat ng kasintahan ni Mahan na binuhusan siya nito ng lighter fluid at tinakot na sisilaban. Ngayon mula sa sipi ng mosyon. Noong Pebrero 1, 2012, sinuntok ng biktima ang kinakasama, binuhusan ng lighter fluid ang bahay, at tinakot na papatayin siya at ang kanilang 4 na buwang sanggol. Habang nagtatalo sila sa sala, sumigaw si Ginoong Mahan, "Susunugin ko ang bahay at kung hindi ako mahuli ng mga pulis, babalik ako at papatayin ko kayong lahat pati ang bata." Nabanggit niyang natatakot siya para sa sarili at sa kanilang 4 na buwang anak na lalaki. Inilahad din niya na si Ginoong. Kinuha ni Mahan ang di kilalang lighter fluid at inispray ito sa mesa at 2 sofa sa sala. Pagkatapos, sinabi niya na tumakbo ang kanyang ina papunta sa master bedroom at kinuha ang kanyang apo at pagkatapos ay tumakbo palabas ng pintuan sa harap ayon sa kanya. Habang nakatayo siya sa sala, nilapitan siya ni G. Mahan at gamit ang hindi matukoy na kamay o mga kamay, sinuntok siya sa muka at ulo ng ilang beses na naging sanhi ng kanyang mga sugat. Lumipas ang ilang taon, nagkaroon ng ikatlong insidente ayon sa tala. Noong Setyembre 27, 2015 inatake ng sinasabing biktima ang isang adulto at menor de edad. Hinampas pa ng polyvinyl chloride pipe ang menor na nagresulta sa aggravated assault at 6 pang warrant. Baka iniisip mo ngayon na parang paninisi ito sa biktima. Ipinapakita lang ng depensa na may dahilan si White na matakot dahil sa kasaysayan ni Mahan. Hindi pa tapos ang depensa pero malaki na ang kanilang hakbang. Hiniling nila sa hukom na alisin ang district attorney sa kaso at inilahad ang kanilang mga argumento sa mosyon. Ikwento ang ilan sa mga drama sa likod ng mga eksena sa Butts County, Georgia ayon sa dokumento. Quote, noong Abril 14, 2025 iniharap ng estado sa grand jury ng Butts County ang kaso gamit ang teorya ng felony murder. Ngunit tumanggi itong magsampa ng kaso. Pagkatapos ng aksyon ng grand jury noong Abril 2025, nagpasok ang estado ng nolle prosequi na ibig sabihin ay maaari pa rin itong muling ihain. Ang opisina ng District Attorney ng Toa Liga Judicial Circuit ay naglabas ng maraming pampublikong pahayag gamit ang kanilang opisyal na Facebook account tungkol sa kaso. Sinabi ng District Attorney na tapos na ang investigasyon at naipresenta na sa grand jury ang lahat ng ebidensyang hawak ng mga autoridad. Pero lumabas online ang ilang impormasyon na tila hindi na ipresenta ng Department of Agriculture ang lahat ng detalye. Quote, pagkatapos ng mga opisyal na pahayag na ito, nagsimulang mag-post ng madalas sa social media ang mga miyembro ng pamilya ng namatay at ang kanilang mga taga-suporta. Paulit-ulit nilang sinasabing personal nilang nirepaso ang mga materyales ng investigasyon, kabilang ang mga ulat, pahayag, recordings, litrato at iba pang ebidensya at ginagamit ang mga sinasabing materyales na iyon para ideklarang nagkasala ang akusado. Kahit may mga pahayag ng malawakang access sa ebidensya ng pamilya ng namatay, hindi pa rin nagbibigay ng discovery ang estado sa depensa. Nag-file ng discovery request ang abogado ng depensa matapos ang grand jury action noong Abril 2025
At muli pagkatapos ng isa pang pagsasakdal. Kaya isipin mo ang gulat nila nang maglabas ang lokal na pahayagan ng buod mula sa GBI na ayon sa depensa ay di pa nila nakita. Sa artikulo noong Enero 24, 2026, sinabi ng reporter ng Jackson Progress Argus na nirepaso niya ang buod ng investigasyon ng GBI at autopsya na hindi ibinigay sa depensa. Kinumpirma ni Sheriff Gary Long ng Butts County sa parehong artikulo na walang bagong ebidensya para sa grand jury. Kahit walang bagong ebidensya, iniharap pa rin ng district attorney ang kaso sa grand jury at nakuha ang indictment. Ayon sa depensa, sobra na raw ito ani district attorney. Sinuri ng district attorney ang ebidensya, ipinaliwanag ang desisyon ng grand jury at inangkla ang susunod na pag-uusig sa bagong ebidensya. Ang mga pahayag na iyon ay nag-udyok sa publiko, kabilang ang posibleng hurado na magbuo ng opinyon sa kaso bago magsimula ang paglilitis. Hindi aksidente ang mga pahayag na iyon, ginawa ang mga ito opisyal at may bigat ng estado. Isinusumite ng depensa na ang pagbasura ng kaso ay legal at makatarungan dahil sa pinsala at epekto sa integridad ng proseso. Ngunit kinikilala rin nilang ito ay matinding hakbang. Ang pagdiskwalipika kina District Attorney Adams at sa opisina ng District Attorney ng Tawaliga Judicial Circuit ay tamang tugon. Ang hakbang na yon ang nag-aalis sa pinagmulan ng maling gawain, nagbabalik ng pagiging patas at ng prosekusyon, at nagbibigay ng pagkakataon sa kasong ito na magpatuloy, kung magpapatuloy man, sa paraang patas at karapat-dapat pagkatiwalaan ng publiko. Sa ngayon, hindi pa tumutugon ang estado sa mosyon ng depensa sa korte o online. Si Aaron White ay magbabalik sa korte para sa arraignment sa Marso 18, ayon sa mga record ng korte ng Butts County. Kapag gumagawa kami ng mga istorya tulad nito, nakikipag-partner kami sa Truth Finder para sa mga public record searches na ginagawa namin upang maihanda ang aming mga istorya. Sa Law and Crime, natitipid namin ang oras sa pananaliksik gamit ang Truth Finder, kaya nakakapag-focus kami sa pag-uulat ng krimen. At pwede mo ring gamitin ang Truth Finder. I-type mo lang ang isang pangalan, makikita mo na ang mga address, kasaysayan ng krimen at marami pang iba. Ito ang ginagamit naming pangunahing tool para sa pag-check at isa ito sa pinakamalalaking search services sa Estados Unidos. Sa subscription, may unlimited na confidential na paghahanap para i-check ang bagong kapitbahay, suriin ang nakikilala online o hanapin ang gusto mong makakonekta. Pwede ka ring maghanap ng rehistradong sex offender sa paligid o mag-background check sa sarili. Manatiling may alam at ligtas gamit ang Truth Finder now sa truthfinder.com/over-the-counter. Kasama natin si Tyler Bailey, abogadong tagapagtanggol at pangkarapatang sibil. Salamat sa paglalaan ng oras para makasama kami dito sa Law and Crime upang talakayin ang kasong ito. Bumabalik ito sa taong 2024. Talagang eksena ang kasalang ito. Tunay na kaguluhan. Nakaka-interest dahil hindi siya inakusahan ng murder ng unang grand jury, pero ginawa ito ng pangalawa. Gaano kadalas mangyari na dumaan sa dalawang grand jury ang isang kaso? Talagang hindi ito karaniwan at hindi lang tinanggihan ng grand jury, nakasuhan siya ng felony murder, pero kinasuhan pa rin siya ng aggravated assault. Makikita mo ibinasura ng district attorney ang kasong iyon. Para sa parehong district attorney, dinala ito sa pangalawang grand jury at bagamat walang nagbago, sila ang nakapagkasuhan sa akusado dito. Iyan ay talagang hindi karaniwan at nagdudulot ito ng ilang mga babala. At meron kang sheriff dito sa lokal, sa county na ito, na nagsasabing iniisip niyang ito ay kaso ng pagtatanggol sa sarili. At bago natin pag-usapan kung paano ito makakaapekto sa kaso, kung titingnan, magulo ang nangyari. Gabi na tapos ng kasal at marami ang uminom. May mga pamilya ka ring nasangkot dito. May isang tao, base sa kwento ng WSB Television, may kamag-anak na nagpaputok ng baril at iba-iba ang sabi ng mga saksi. Isang putok lang ng baril. Di klaro kung saan tinamaan ng bala ang kamay ni Aaron White. Pagkatapos, hinabol siya ng lalaki pero nakaabot si White sa kanyang truck. Doon niya nilabas ang baril at sinabing para ipagtanggol ang sarili. Kung susuriin ang sunod-sunod na pangyayari, siguro ganun nga. Ano ang mga hamon sa pagtukoy kung pagtatanggol sa sarili o pagpatay ang nangyari? May nga hamon sa magkabilang panig. Alam mo, si White ay nasa kanyang kasal at nangyari ang magulong insidenteng ito. Gabi iyon, malamang may alak na sangkot. May ilang nagkagulo, sumakay sa sasakyan, bumalik, kaya si White narinig ang putok, pumunta sa sasakyan, kinuha ang baril at nagpaputok ng 7 beses. Sinabi niyang natakot siya para sa buhay niya, lalo na't siya mismo ay nabaril sa kaguluhang ito.
Sino ba ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari kung hindi niya kinuha ang baril niya? May karapatan kang ipagtanggol ang sarili mo sa Georgia. Pero ang nagpapahirap sa depensa dito ay sasabihin ng Estado na hindi pantay ang ginamit na puwersa sa banta. Kaya siya binaril. Ang namatay ay tinamaan ng 7 bala. Sabi ng Department of Agriculture, sobra ang 7 putok kumpara sa banta kay White. Kung tatanungin ang depensa, malamang sasabihin nilang ipinagtanggol lang niya ang buhay niya. Makatuwiran ang 7 putok dahil hindi matitiyak kung sapat na ang isang putok para mapigilan ang banta. Nakita na natin yan dati. Naisip ko yung mga kaso ng pamamaril ng pulis na itinuturo ng depensa kung ilang beses binaril ng opisyal ang tao. Hindi ko pa naranasan makabaril ng tao. Paano mo nakita hinaharap ng mga hurado ang ganitong argumento? Dahil naiisip ko, sa ilang paraan, pwedeng isipin ng isang tao na kung talagang natakot siya para sa kanyang buhay. Madilim sa labas at hindi niya alam ang nangyayari. Hindi siya sanay bumaril, nagpaputok lang siya hanggat akala niya ligtas na. Paano ito kadalasang tinatanggap ng hurado? Magkakaiba ang Jurado at ang county ay nasa konserbatibong probinsya. Mapapansin mo ang taga-usig pero hindi talaga siya ang taga-usig. Ang hepe ng pulisya ay naniniwala na ito na ang pinakamalinaw na kaso ng pagtatanggol sa sarili na nakita niya. Sinuri rin ito ng kawanihan ng investigation ng mga hurado kaya't naimbestigahan na ito. Kaya sa tingin ko dito sa lugar na ito, alam mo, ang paninindigan sa sarili ay isang karapatan nila. Nauunawaan nila yung paggamit kahit nakamamatay ng puwersa dito. Baring may hurado na tingin sobra ang 7 putok at sapat na ang 1 o 2, kaya dapat ipaliwanag ng depensa ang panig nila. Ang 7 putok ay hindi sobra dahil maraming tao ang nagbabantang saktan siya. Sino ang bumalik sa kasal matapos umalis? Sino ang nakakaalam ng dala nila sa sasakyan? Isipin mo ito mula sa pananaw ni White noong gabing iyon ng kanyang kasal, isang iglap na desisyon. Yan ang kailangang ilabas ng depensa para subukang talunin ang kaso ng prosecution. May Department of Agriculture kang higit 10 taon sa posisyon at sheriff na matagal na ring miyembro ng komunidad na napapanood pa sa television. Sigurado akong nakita na ng lahat ang balitang ito sa county. Sinasabi niyang self-defense ito. Paano nito napapahirap ang hamon para sa prosekusyon? Alam na ang pinakamataas na opisyal ng batas sa county ay lumalantad at nagsasabing hindi siya sang-ayon sa tinatahak na landas. Mas lalong pinapahirap nito ang situation na sa lokal na media sa county tungkol sa sheriff na matagal nang nanunungkulan. Malaking balita ito kaya tiyak malalaman ng lahat. Sa tingin ko, mahihirapan ang hurado kung sino ang dapat pagkatiwalaan. May sheriff kang nagsasabi niyan pero may district attorney ka ring ipinagmamalaki ang 100% conviction rate sa mga kasong pagpatay. Kaya sa tingin ko may desisyon na kailangan gawin ang hurado at pati na rin ang mga tao sino ba ang kanilang paniniwalaan. Sa palagay ko mas pabor ang situation sa depensa at sa sheriff. Dahil lang sa ang grand jury na nakarinig na ng kasong ito ay hindi kinasuhan si White ng felony murder. Pwede mo bang sabihin sa paglilitis na ang kasong ito ay dumaan sa 2 grand jury at mayroong grupo ng mga tao na dumaan sa proseso at tiningnan ang impormasyon sa kasong ito at nagsabing hindi sila naniniwala na ito ay murder? Hindi nila pwedeng ilahad yon, prejudicial yon. Ang mga grand jury ay karaniwang lihim ang mga proseso at hindi pinapayagan ang depensa na magpresenta o hadlangan ang anumang ebidensya na inihaharap ng prosecution sa grand jury. Kaya hindi nila yon maaring ilahad. Kahit maliit ang county na ito, tiyak na pinag-uusapan ng lahat ang kwentong ito. Sa balita, maririnig mo rin ang tungkol sa 2 grand jury. Gaano kaya kalaki ang posibilidad na kung umabot sa paglilitis ang kasong ito, dito pa rin ito gaganapin sa county na ito? Isipin mo paano ka makakakuha ng jury. Yung patas at masasabi nilang, hindi ko pa naririnig ang kasong ito dati. Sa tingin ko, malaki ang posibilidad. Malakas ang tsansa na umabot talaga sa paglilitis ang kasong ito dahil may Department of Agriculture na nagdesisyong dalhin ito sa pangalawang grand jury na siya namang nag-indict kay White. May sheriff na nagsabing ito ang pinakamalinaw na self-defense case na narinig niya at sumasang-ayon din ang defense lawyer. Bakit iisipin ni White na mapapatunayang guilty siya ng pangalawang jury gayong di naman siya na-indict ng unang grand jury? Laging may panganib kasi kung mahatulan siya, makukulong siya ng matagal. Sa tingin ko, base sa prosecution, duda akong papayag ang depensa na umamin kahit ibaba pa ito. Sa tingin ko, may chance siyang mapawalang sala gamit ang self-defense. Dito, ayon sa grand jury ng mga miyembro ng komunidad at nakarinig ng kaso, tumanggi silang i-indict siya. Sa pagkakaintindi ko sa kwento,
Maraming tao ang may sari-sariling bersyon ng mga nangyari nung gabing iyon. May mga sumusuporta sa kasong pagpatay at may mga sumusuporta sa self-defense. Marami ring uminom nung gabing yon. Paano ka makakahanap ng saksi na mapagkakatiwalaan ng hurado, alam ang nakita nila, at kayang magbigay ng epektibong salaysay? Kukunin nila, kailangan gamitin ang mga saksi na meron sila at may mga saksi dito na nandun sa kasal. May mga tao na makakapagpatunay sa mga nangyari bago umalis sa kasal ang namatay at kaibigan niya sa tingin ko. Kukunin nila kung anong meron sila kaya sa tingin ko mahirap ito. Kailangang mapatunayan ng prosecution sa hurado na si White ay nagkasala sa paratang lampas sa makatwirang pagdududa. Ang daming drama sa likod ng mga pangyayari. Oo, at dahil din sa kabilang bahagi nito at kung saan, naiisip ko ang ilang mga kaso ng pagtatanggol sa sarili. At hindi ko masasabi na eksperto ako dito sa kahit anong paraan, pero parang itong kasong ito ay may maraming hakbang kung saan ito ay nagkaroon ng alitan at si White ay nasuntok sa muka. Pagkatapos ay may nagpaputok ng baril at pagkatapos ay si White ay tila tinamaan o nadaplisan ng bala. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang truck at doon na hinabol siya ng kanyang amain. Gaano kadalas mangyari na ang isang kaso ng self-defense ay may ganitong karaming hakbang bago mangyari? Kumpara sa, alam mo, tulad ng isang traffic stop o iba pang mga sitwasyon saan. May video tayo ng insidente na may biglang bumunot ng baril at natakot siya para sa buhay niya. Tumagal ito ng ilang minuto. Gaano ito kadalas mangyari? Hindi ito ganun kadalas mangyari, tumagal ito ng ilang minuto at may kasaysayan sa pagitan ng mga individual magkakilala sila. Sinabi ni White sa ilang ulat na sinabi raw ng namatay na puputulin niya siya noon. At iniisip ko lang, gabi ng kasal niya iyon, binaril siya. Maraming nangyayari. May nga bumalik sa lugar ng pangyayari na sa tingin ko ay mahalaga. Kaya kapag tumayo si White, malamang hindi niya iiwan ang sariling kasal. Kaya totoo iyon, hindi magagamit ng prosecution. Pwede mong iwanan ang kasal mo, dalhin ang asawa mo at simulan ng honeymoon. Mukhang nag enjoy sila sa reception. At maraming iba't ibang aspeto na kailangang balikan dito. May kasaysayan sila sa isa't isa. Sa tingin ko, ang mga iyon ay mga katotohanang lalabas sa paglilitis ng kasong ito. Para sa prosekusyon, alam kong pinag-uusapan natin ang 7 putok at iba pa doon. Ibig kong sabihin, maliban na lang kung may saksi kang lalapit at magsasabing sigurado akong nakita ko ito at sigurado akong naniniwala ako dito. Sa tingin mo, ano kaya ang pinakamalakas na ebidensya? Alam ko, iniisip mong mahirap para sa prosekusyon at ganun din ang tingin ko kasi hindi ko maintindihan kung ano. Batay sa nakita, isang artikulo lang ito ng balita. Ano bang ebidensya ng prosekusyon maliban sa paulit-ulit niyang pagpapaputok para patunayang pagpatay ito? Oo, kasi may mga bagay pa tayong hindi alam gaya ng distansya ng mga tao. Kung batay sa ebidensya si Mayhem, kung tama ang pangalan, ay binaril ng malapitan ng 7 beses. Iba kung inagaw niya ang baril at nagpaputok ng ilang beses mula sa malayo para itaboy ang banta. Sa tingin ko magiging hamon ito para sa depensa, depende kung gaano sila kalapit sa pamamaril at kung nakahandusay na ang tao. Halimbawa, sa ikalawa o ikatlong putok, patuloy pa rin si White sa pagpindot ng gatilyo. Maaring ipakitang hindi makatwiran o hindi tugma ang ginamit na puwersa sa banta noon. Kaya kapag binabasa mo ito, naniniwala ako na mukhang magiging mahirap ito para sa prosecution, pero depende pa rin sa ilang bagay tulad ng lapit ng mga individual sa isa't isa. Namatay ba agad sa unang putok o sa pangalawa? At gaano katagal ang pagitan ng mga putok? 3 ba muna tapos sumunod ang 4? May ilang iba't ibang mga detalye sa tingin ko na maaring magbago ng takbo ng situation dito. Pagdating sa Dahil pinapanood ko ito, alam mo nung nakita ko yung headline tapos pinanood ko yung balita. At nagulat ako nang makita kong si White ay nagbigay talaga ng panayam habang suot ang kanyang uniforme sa kulungan. Bilang abogado ng depensa, dapat isaalang-alang kung makakatulong o makakasama sa kaso ng kliyente ang paglabas sa telebisyon at pagsagot sa mga tanong ng reporter tungkol sa kasong maaaring magdulot ng matagal na pagkakakulong. para sa akin, kakaiba ang kasong ito dahil 2 beses itong napunta sa grand jury. Mayroon kang halal na sheriff na nagsasalita rin na sinasabi na malinaw na kaso ito ng self-defense at mayroon ding mga nangyayaring political sa likod ng lahat ng ito. Kaya sa tingin ko ang decision dito ay malamang dahil si White ang akusado. Pero higit pa ron, sinusubukan nilang ipakita ito bilang isang kawalang katarungan na kinakaharap niya.
Dahil sa panganib sa sariling kasal, ginamit niya ang baril bilang depensa. Sa tingin ko, sa mga katotohanan iyon, maaring sabihin ng isang abogado ng depensa na maaari niyang subukan ang kanyang kapalaran at payagan ang kanyang kliyente na magbigay ng ulat. Ipinaglalaban nila ang kaso sa korte ng opinyon ng publiko at sa tingin ko nais talaga nilang ipakita na siya ay talagang hindi siya nakasuhan dati ng grand jury. May halal na sheriff na nagsabing hindi dapat ito nangyari bilang pagtatanggol sa sarili at binawi rin niya ang suporta sa district attorney na nag-uusig sa kaso. Kaya maraming, sa tingin ko, mga katotohanan na magtutulak sa isang abogado ng depensa na sabing hindi masama para sa kanilang kliyente na humarap sa camera sa ganitong situation. O, at masasabi mo, sa tingin ko, base sa paraan ng pagkakagawa ng kwento, makikita mo talaga ang panig niya sa kwento. Sa paraan baka hindi natin nakita kung court documents lang ang meron tayo. May limitasyon ba kung ilang ulit pwedeng iharap ng piskal ang kaso sa grand jury? Magandang tanong yan. Sa tingin ko, nakadepende talaga yan. May kapangyarihan ang mga piskal at kailangang may bagong ebidensya para sa grand jury. Sabi ng piskal, dumating na ang resulta ng ballistic tests. Sinabi rin niya na nag-iba ang pananaw niya sa kaso. Sa tingin ko, hindi dapat yon gawing basehan kung dadalhin sa grand jury ang kaso. Kailangan ng bagong ebidensya dahil pwede itong makita sa ibang paraan kahit 6 na buwan mula ngayon, lalo na kung may accusation ng grand jury. Hindi sapat ang dahilan na yon, pero kung may bagong ebidensya, pwedeng magbago ang opinion ng grand jury. Sa tingin ko, tama lang ito pero hindi naman kailangan na parang naghahanap ng jury na sinusubukang makakuha ng ibang grupo ng jury na mag-aakusa sa isang tao dito. Hindi karaniwan na ang kaso ay dumaan sa grand jury ng 2 beses, lalo na kung pareho ang detalye. May paparating na ballistic test pero tingin ko hindi sapat ang dahilan na yon sa ganitong situation. Mukhang may iba pang mga dahilan kung bakit muling pinatawag ang grand jury sa pangalawang pagkakataon. Alam ko may kasabihan dito, madalas kong marinig na kayang i-indict ng grand jury kahit ham sandwich. Dahil dito, ang grand jury ay isang panig lang ng kwento ang naririnig. Ano ang ibig sabihin nun sa lakas ng kaso kung may nagpresenta sa grand jury pero walang na-indict? Ano ang ipinapakita nun? Mahina ang kaso kung ako ang tatanungin, lalo na kung ang biktima ay may nawalang buhay. Dinala na yon sa grand jury dati pero hindi sila nag-indict. Madalas akala ng iba ang grand jury ay pirmahan lang na siguradong mag-i-indict. Mas madali para sa grand jury na mag-indict, syempre, kaysa sa isang jury na maghatol. Pero dito, hindi lang nabigong mag-indict ang grand jury kay White para sa kasong pagpatay, kahit na may biktima na nawalan ng buhay, natagpuan pa rin nila siya. May probable cause para i-indict siya sa aggravated assault pero ibinasura rin ng piskal ang parehong kaso, kaya ironic talaga yon. Mas madali para sa grand jury mag-indict dito pero hindi nila ginawa sa felony murder. Parehong piskal din ang nagbasura ng kaso. Ang aggravated assault ay ibabalik sa grand jury. Abangan natin ang susunod na mangyayari. Interesanting kaso mula Georgia. Tyler Bailey, criminal at civil rights lawyer, salamat sa pagsama sa Law and Crime. Salamat, ito na ang pagtatapos ng On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at mapapanood mo na rin ang mga episode sa Peacock. Ako si Chris Stewart, kita tayo sa susunod.